buddies, have a nice day. Dito tayo ngayon sa isang area na para mag-remap. So, unang makita natin itong big boulder marker. Kung pansinin natin, may vertical walling siya. Ito. Saka ito. So, ito yung kanto niya. Naka-vertical din. Vertical. Then maraming mga dyan, marker. Ano na lang. Yung pinaka-focal point na ito. Yung hole. Yung hole na to. Yung dot na to. Ito. Itong hole. Okay? So, ito yung sinasabi nating big boulder marker or BBM. Pwede din siyang magiging bench marker o mother code. Okay? So, galing dyan, may coordinate siya dito na fixed marker. Ito tinatawag natin na another STM or surface trail marker na bato. Wala siyang ganong figure pero not movable. So, coordinate marker na siya. Tapos, dito naman tayo. Okay. So, ito, coordinate marker din to na may bird's head o ulo ng ibon. Parang agila, no? Eagle's head. So, kung mapansin natin, mayroon siyang mata. Mayroon siyang mata sa left side. Ito yung tuka niya. Considered as arrowway marker. Ito. Okay? So, ngayon, pinabyas talaga to, ginawa. So, ito yung parang katawan ng ibon, tapos nakaganon yung ulo niya. Point doon sa target. So, ituturo natin yung maya sa ng dig side. Tapos, ayan. Dito na. So, galing dito sa tuka niya, magkukumpas tayo. Yan. So, kunin natin ang point ng tuka niya is due west, 270 degrees. Galing dito sa tuka niya. Tapos, abanti tayo. Galing dito sa tuka niya. Hanap tayo ng coordinates marker. Dito. So, yung sinasabi ko na coordinate marker kanina, kumpas siya natin. Papunta dito. Yan. So, north, south alignment. So, dito siya tatama na mag-intersect doon sa bird's head. Yan. So, okay. Yan. Tapos, pag 45 degrees tayo, 135, tatama dyan sa hole. Yan. Sa hole ng malaking bato. Ayan. Okay. So, galing dyan, 135 degrees. So, meron na tayong green degrees intersection. Saka galing sa 315, 135 direction. Intersect din siya dito, white degrees. White degree. Tapos, kung mapansin natin, yung walling niya or pader ng itong BBM is naka 110 degrees dito sa tinayuan ko. So 110 degrees is considered as shallow trigram. So mababaw. So mag-start na yan ng 15 feet, 24 feet up to 30 to 33 feet. So paglalampas 45 feet na hanggang 65. Ito yung deposit na yan. So pero double depo. So ito yung dig spot niya, yung tinayuan ko. Ito. Dito, minarkahan na namin. Tapos na-check na ito ng Japanese one. So may size siya dito na 1 foot by 2 feet na possible ammunition box ng spot. So ito yung pattern niya. Galing sa bird's head. Looking here. Naka east-west alignment. Then itong coordinate marker na fixed stone. Naka north-south alignment. Tapos yung bearing point natin sa big boulder na hole is naka 315, 135 pattern dito. Tapos ang hole is 110 degrees na considered as yung wall shallow deposit target. Okay? So isa tong target para sa operation. So ititest dig nyo lang to para makita ang hidden trail marker saka direct na sa deposit. Ito namang isa dito, meron pa. Itong wall na yan
pa rin ang alignment niya, yun pa rin. North-south alignment, tatama dito. So may fixed boulder din dito na not movable. So galing dito sa tinayuan ko, meron siyang hole na maliit. 135 degrees din tatama dun sa ulo ng bird. So, yung bird shade niya, yung slash niya na elemental marker, yon wood element. So southeast ang direction pa doon, baka simot is 315. So therefore big side din to dahil may mata dyan na dumulol, tatama din dito. Tapos ito tatama sa wall niya, north-south alignment. Tapos galing dito sa deposit na to, item din to, halos kapareho ng kalaki ng isang chinichik dati kanina. Yun, tamaan natin ang yung target na. Target to target, yan. So 45 degrees papunta dito, baka simot 2 to 5. So another deposit, so dalawa na dahil sa legit marker. So one deposit. Tapos may isa pang deposito na medyo maliit lang to, or consider natin as giveaway. Dito. Okay? Yung ilinisan to, yan. Nakita natin, mayroong slash. Yan, horizontal. May slash din, 45 degrees. Tapos, sa baba, mayroon siyang pyramid na may dot. Yan, double dot. Ito yung pyramid. Okay. So, dahil may pyramid, mag-juice out tayo. Medyo malakas yung magnetic field. Juice out. Ayan, juice out siya, papunta dyan, north-south alignment. Tapos dahil dito sa slash na ito, kukuha tayo ng bearing na wood element galing sa pyramid. Yan, east-west. So wood element, tadive siya dito sa west. Ito yung west. Tapos yung hole na yan sa bird's head o mata niya, nag-a-angle din siya dito ng north-south alignment. Okay? So ito yung dig site, 1 yard galing sa pyramid. Tapos nakalain din dito sa slash na to. Ito. Tapos may boulder din dito. So sinisafety talaga ang dig site. Yan. Ito yun, maliit lang to dito na item na possible giveaway. Okay? So ito yung mga sinasabi nating coordinate markers. So mga elemental markers, mga slash, power element, pyramid. Then ito din, animal marker or eagle's head or bird's head na mayroon pang mata, mayroon tuka. So ginawa din siyang arrowway papunta dun sa big site. Okay? Tapos yan, mga ano na lang yan, mga passageways. Yan. So ang pinaka deposit niya is itong na-align sa arrowing ng bird dito. So estimated is mga 1, 2, 3, 4, 5. 18 feet, 20 feet. 20 feet lang dito. So ito yung item sa ilalim. Tapos may item din doon sa align sa walling niya, sa alignment. Doon isa. Tapos ang isang item na maliit doon sa right eye ng bird. Breathing. So nakatriangle ang deposit niya. Isa, dalawa, no. So may triangulation. So hindi sa marker ang triangulation, hindi sa item na. So ganyan ka simply single compass mapping. Okay? So proceed tayo sa isang marker na katabi lang niya. Ito. So tingnan natin dito. Mayroon siyang mga arrow. Ito, arrowway. Arrow doon. Arrow doon. Yan. Dalawang arrow. So ibig sabihin, may mga target doon. May target pa pala sa likod.
Ito sa likod to. So ito, kupasan natin yung arrow ito. Yan, 45 degrees yan. So may ano to, coordinate to mamaya doon. Itong isa, matatamaan to doon. 45 degrees. Basta dalawang arrow. So dalawang item pa. Ayan doon. Pero ito, animal marker din to. Yan. So isa siyang turtle head. Turtle head siya. So may mata. Basta siya may mata. Saan dyan? May mata. Tapos yung may dalawang arrow sa taas. Tapos pinatong siya dito sa bato na ang formation is metal element. Yan. Tapos may katabi siyang big boulder din. Ito na, big boulder. Tapos may isa pang big boulder dito. So, tatlong big boulder. Isa, dalawa, tatlo. Tapos turtle head. Kanina bird's head, ngayon turtle head naman. So ito nang decoding ngayon. Galing sa ulo ng turtle head. Yan, may dalawang hole. Magkumpas tayo. Kunin natin ang big side. Yan. So 45 degrees. Galing sa tinayuan ko papunta doon sa turtle. Dito yung tinatawag natin passageway. Passageway. So ngayon, tuka tayo ng 6 feet dito. Punta dito. Yan. So 45 degrees sa harap, 2 to 5 ang bakasimot. So 2 to 5 to from animal marker, southwest direksyon. So tapos pag dito na ako sa tinayuan ko, makuha ng 90 degrees yung wall ng isang big boulder. Yan. Another passage papunta dito. So dito nag-intersect ang 2 degrees. Southwest saka west. Ito yung intersection nila. Ito yung load dito na medyo malaki. Estimated is big load. Estimate lang 80 feet and beyond. Kasi medyo malaki ito sa detection. Sa Japanese one. Saan yung Japanese one? Bro, paulam ng Japanese one. Ito yung big site niya. Check natin. Wala, walang meter. Walang meter gamitin natin ngayon. Ito yung intersection sa wall. Yan, walang meter ang ginagamit natin. Tapos hanggang dito. Yan. Yan. So, dito naman sa kabila. Yan. Yan. Okay? Ikaw mag-detect bolo eh. Ganun. Dito. Hanggang dito siya. Tapos hanggang dyan. So, ilagay na namin ng marker. So, mga 3 feet dito. Tapos dito, 2 feet. So, yan ay dimension. Yan. Dalaw lang talaga yan ng Japanese one. Hindi ginagano ng tamo yan. Marunong ka na gumamit nito. Magagamit mo sa pag-check ng dimension. Yan. Ito yung pinaka-center niya. So southwest ang direksyon galing sa total head marker dahil sa passageway. Okay? So tapos galing dito may nakalain din na marker doon. So tatakbo tayo 315 degrees northwest doon. Ito talagang legitimate marker to. Ito yung tinatawag natin na enclosed marker. Yan, parang letter C. O ganon. With that. So, ito yung bearing point natin. Maganda to. So, yan. May coordinate yung dot dito. Yan, perfect dot. Or hole. So, magkukumpas tayo dyan. Dot to dot is yan. North-south alignment siya. Dot to dot. Okay. So, north-south alignment siya, pero mag-US tayo dahil sa Alpha Code C. So, US tayo. Galing sa hole, saka itong walling niya, buha tayo ng US. Dito tatama. Ito. So, ito yung isang big boulder.
na nakabaon din. So makita natin ang pattern para sa big sight. Ito, ginawa nila papunta dyan. Ayan. So dito ang item. So due east galing sa hole dahil sa yung cross marker. So dito dikit tayo. Ayan. Punta siya dyan. Ayan. So dito ang spot. Maliit lang siya. Ayan. So pwede itong i-test dito lang magukay. Kahit hindi yung galawin to. Dito lang. Okay, bansay bodies. And kung maghanap ng mga marker, dapat mga legitimate. Tulad nito. Yung bird head, turtle head. Yung big boulder marker. So napakaganda pag andyan pang mga marker sa area, huwag mo basagin para madali mag-remap. Pero pag wala ng marker, kaya pa rin natin i-remap yan. Mayroon na mga araw, sana shadow method o 72 points sa ating gagamitin natin. Ito just showing the legitimate marker para matrace natin ang mga big sign. So coordinated to, isang spot, isang area lang to, pero nakita natin multiple deposit dahil sa mga legitimate marker na ginagamit. At makita natin ang mga pattern na ginagamit nila. So again, patuloy lang sa pag-explore. At sa pag-operate na, kailangan ng patience para maabot ang target deposit na mga treasure, galing treasure ng Imperial Japanese Army Engineering Battalion. Okay, Bansay Buddies, again, this is Chris Sniper. Thank you for watching, and sa hindi pa nakasubscribe, subscribe to my channel, Chris Sniper YouTube channel. Once again, Bansay.